afternoon po. Kumustahin ko lang po yung audio kung maliwanag po ba? Clear naman po ba yung salita po at wala pong parang background noise po? Parang hangin po, wala naman po. Salamat po. Yan po, muli po, mapagpalang araw po sa inyong lahat at purihin po natin ang Panginoon sa araw po na ito at pasalamatan po natin siya sa pagkakataon po na ito na magkasama-sama po tayo. At naniniwala po ako na hindi po aksidente na magkakasama-sama po tayo ngayon. And I believe na ang bawat isa po sa atin na nandito po ay may itinakdang mensahe po yung Panginoon para po sa atin ngayong araw po na ito. Bago po ang lahat, pwede po ba natin purihin ang ating Panginoon? Palapakan po natin siya. Praise God po. Bago po tayo magsimula at bago po tayo magtungo po sa atin sa mensahe po ng Diyos para po sa atin, kamusta po kayo? Kamusta po yung mga nagdaang araw po at nagdaang linggo? I pray po na yung mga nakalipas po na mga araw, oras at yung buong linggo po natin ay naging productive po at also naging fruitful din po. Nawa po ay naramdaman po natin yung katapatan at yung biyaya po ng Diyos sa mga araw po na ito. Habang pinangahawakan po natin yung kanyang mga pangako. Alam niyo po, sa dami po ng mga nangyari po sa paligid po natin, minsan may nakakalimutan po tayo at nakakalimot po tayo. Minsan nakakalimutan po natin balikan kung sino po ba talaga ang Diyos. Nakakalimot din po tayong balikan kung sino rin po tayo noon. At kung paano binago po tayo ng Diyos. But today, I believe God wants to remind us not just of who we are, but who He has always been. Sa mga araw po, sa buong nagdaang panahon po, kung sino po talaga siya. So my prayer is this, habang nakikinig po tayo sa kanyang salita, nawa po maibalik po yung pananabik, yung pasasalamat, at yung pagmamahal po natin sa Kanya. Hindi dahil sa mga prayers po natin na nasagot, hindi dahil sa mga natanggap po natin na pagpapala, kung hindi dahil kilala po natin na ang Diyos na nagkaloob po ng mga ito. Kaya buksan po natin ang ating mga puso ngayong oras po na ito at ngayong umaga po na ito. Sa ating pong pagsisimula, meron po akong tanong po sa inyo. Ang tanong ko po is, have you ever known someone or meron na po ba tayong kilala or nakilala na parang hindi karapat-dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon? Yung ang dami na niyang nagawang mga pagkakamali, paulit-ulit, tapos parang wala na siyang pag-asa. Minsan sa sarili po nating buhay, meron po tayong mga kilala pong ganun, na hindi deserving, na pabayaan mo na yan. Or maybe tayo po mismo yun, Maybe tayo po mismo yung hindi deserving. So, there are people who look at their past and think, wala na, hindi na ako pwedeng gamitin ng Diyos at hindi ako karapat-dapat at hindi ako deserving ng biyaya ng Diyos, ng grasya ng Diyos. And honestly, yung sinabi po nilang hindi sila deserving, sa totoo lang po, tama po sila. We don't deserve grace. We don't deserve to be called back. But still, sa kabila po ng mga pagkakamali po natin, sa kabila po ng pagiging undeserving po natin, ang katotohanan po ay ito. God called us back. Tinatawag po tayo pabalik ng Diyos. Na sa kabila po ng mga ito, still, He forgave, He restored, tayo po ay kanyang pinatawad at tayo po ay kanyang ni-restore. Not because in-earn po natin ito, hindi po dahil kinita po natin ito, but because ganun po yung character po ng Panginoon. Ganun po yung pagkatao po ng Diyos. But because that's who God is. Sa Exodus 34 verse 6 po, mamaya po babasahin po natin ang passage po na ito. Sa passage po na ito, dito po, dinescribe po ng Diyos yung kanyang sarili. Hindi po base sa kung ano po yung sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya, o ng mga disciples po niya tungkol sa Kanya, but based po kung ano po yung katotohanan. Ang sabi po niya dito, for the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger,
abounding in love and faithfulness. So ito po yung katotohanang pag-describe po ng Diyos sa kanyang sarili. Pero bago po tayo lumalim at bago po natin patuloy po na basahin po yung passage po na ito at pag-aralan po yung passage po na ito, ito muna po yung pagnilayan po natin. Na wag po nating kalimutan kung sino po tayo noon. May ipapakita po ako sa inyong parang table po. Itong table po na ito ay yung pagko-compare po kung yung dating tayo po na hindi pa po natin nakikilala sa Kristo at compared naman po sa bago na nakilala na po at meron na pong Jesus sa kanilang mga buhay. So nakita po natin dito no sa old, nakalagay po dito sinner. Tayo po noon ay makasalanan. Tayo po ay full of shame. We are slave to sin. We are far from God. Tayo po ay lost and aimless at nandun pa rin po yung old identity po natin. Ibig sabihin po tayo po noon ay makasalanan. Matigas po yung ulo po natin, tayo po ay rebellious, tayo po ay self-serving. Pero dahil pinili po tayo ng Diyos, dahil sa biyaya po ng Diyos, yung dati pong makasalanan ay napatawad. Yung dating full of shame ay naging katanggap-tanggap. Yung dating alila at alipin ng kasalanan ay malaya na po at malaya na sa kasalanan. Yung dating malayo sa Diyos ay naging reconciled na sa ating Panginoon. Yung dating nawawala at walang direksyon ay nagkaroon ng purpose at punong-puno siya ng purpose. Yung dating old identity ay naging new creation na po. So wag po natin kalimutan kung sino po tayo noon. Tayo po noon may kasalanan pero binago po tayo ng Diyos. Pinili pa rin po niya tayong mahalin. So if you ever thought na Lord, after everything that I have done in the past, bakit mo pa rin ako tinanggap at tinatanggap? Because the reason isn't yung record po natin. No? Yung dahilan po ay hindi po dahil kung ano po yung record po natin in the past. Pero kung ano po yung puso po ng Diyos. No? Kung ano po yung biyaya po ng Diyos sa atin. Kung ano po yung kalooban po niya na patuloy po niya na pinaparanas po sa atin. So today po, i-explore po natin ang kagandahang loob ng ating Diyos. A God who is full of compassion, grace, patience, and love. And maybe, as we look back kung sino po tayo noon, tayo po ay mapapaalalahanan na ang tanging dahilan kung bakit nandito pa rin po tayo ngayon is because of who God is. Kung sino po yung ating Diyos. Kaya po ang title po ng mensahe po ng Diyos sa atin ngayon ay sorry, di ko po na ilagay. Ang title po ng pamagat po na mensahe po ng Diyos sa atin ay The God who is gracious and slow to anger. The God who is gracious and slow to anger. Ngayon po, balikan po natin sa ating pong reference verse. Ang sabi po rito sa Exodus 34 verse 6, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. So kung ang Diyos po mismo ang nagsabi kung sino po siya, no, kung ano po yung kanyang character, no, let's begin by looking closely at the very first thing na sinabi po niya. At yun po ay, yan, ang sabi po niya, He is compassionate and He is a gracious God. No? So compassionate and gracious, no, dito pa lamang po, mararamdaman na po natin kung gaano po kalambot ang puso ng Diyos. No? Lalo na po para sa mga taong akala nila wala nang pag-asa para sa akin. No? So yun po yung ating pong, yun po yung unang katotohanan, no? ng character po na ating Panginoon. No? He is a compassionate and gracious God. Yan. So going back po sa ating pong reference verse, no? Sinabi po ng Diyos dito ay He is a compassionate and gracious God. So bago po tayo magpatuloy, magkaroon muna po tayo ng context, no? Kung saan po nanggaling ito. No? Actually po, ito po yung first moment in the Bible where God Himself described who He is. No? Hindi po ito second hand na sabi-sabi lang. Hindi po ito sinabi ni Moses. No? Hindi po ito galing po sa description ni Moses kung sino po ang Diyos. Pero ito po ay ang Diyos po mismo na ini-introduce po at
pinapakilala po kung sino po siya. Dito po sa Exodus chapter 32, habang si Moses po ay nasa bundok pa po kausap ang Diyos, yung mga Israelites po made the golden calf. Naghintay po sila pero sila po ay nainip. So ang ginawa po nila ay gumawa po sila ng sarili po nilang Diyos-Diyosan. At kung iisipin po ninyo, ito na dapat yung last straw, no? Ito na dapat yung peak of their journey, no? Pero ano po yung nangyari, no? Sa katunayan po, ginawa na po ng Diyos ang lahat para po sa kanila. Niligtas po sila, pinakain po sila, nag-provide po ang Diyos ng tubig, nag-provide po ang Diyos ng cloud by day and fire by night. Tapos, ano po yung sinukli po nila? Ito po yung binirik po nila sa Diyos, gumawa po sila ng kanilang Diyos-Diyosan. But in chapter 34, where God reveals Himself again, hindi po galit agad-agad yung kanyang ipinakita. Ang sinabi po niya, the Lord, the compassionate and gracious God. So, i-breakdown po natin, isa-isa. Ano po bang ibig sabihin po ng compassionate? Ang compassionate po, ibig sabihin po, naawa po siya, pero hindi lang basta awa. Meron pong kasamang action. Ang compassionate po ay nanggaling po sa Hebrew word, no, na rakum, which is rooted in the word for womb. No? Ang ibig sabihin po ay womb. No? Ibig sabihin, this is a kind of love that is intimate, protective, and tender. No? Parang isang magulang sa kanyang anak na pasaway. No? Na kahit na sobrang tigas ng ulo ng kanyang anak, hindi po tumitigil yung kanyang pag-unawa. No? At ganoon din po yung Diyos sa atin. No? Ganun din po yung Diyos sa atin, no? Kahit na sa kabila po ng mga pagkakamaling ginagawa po natin, He remains faithful, He remains understanding, and He remains compassionate towards us. Pangalawa po, yung pangalawang binanggit po dito na traits or characteristics po ng Diyos ay He is gracious. No? He is a gracious God. No? Ang ibig sabihin po ng gracious ay nagbibigay kahit hindi tayo deserving. No? Ito po ay galing po sa word na grace, no? Ang grace po, no? Ibig sabihin po nito ay hindi po reward ito dahil po sa iyong ginawa, no? Hindi po ito reward dahil may ginawa ka. No? Hindi po ito reward dahil sa mabuti ka, no? Ang grace po ay regalo po para po sa makasalanan. Hindi ito based sa record mo, kung hindi based po ito sa puso po at character po ng ating Diyos, no? Isipin po natin yung halimbawa po na ito. Kumbaga parang meron po isang tao, meron po siyang isang malaking halagang utang. At yung tao po na ito, siya po ay walang-wala at hindi na po niya kayang bayaran kahit kailan yung kanyang mga utang. No? Tapos biglang isang araw po, may isang taong lalapit sa kanya at binayaran po lahat yung utang na yun. Wala po siyang ginawa pero binigyan siya. Hindi po niya deserve pero pinagkaloob po sa kanya. Ganun po yung grasya po ng Diyos. No? Ganun po yung grace ng Panginoon. No? Ito po ay regalo po, hindi po reward. No? Dahil sa kung ano po yung ginawa natin. Ito po ay regalo po, kahit na regardless kung hindi po natin deserve, pero binibigay po rin po ito sa atin. Kaya po, in light of this, no, huwag po nating hayaang mabura sa isip po natin kung sino po tayo noon. Tayo po noon ay makasalanan, madungis, matigas ang puso, suwail, pero pinili pa rin po tayo mahalin ng ating Diyos. At dahil alam po natin siya ay compassionate and gracious, maybe it's time na tumigil na po tayo sa pag-iisip na kailangan po natin i-earn yung pag-ibig po niya. Maybe it's time na tumigil na po tayo sa pagtakbo papalayo sa kanya every time na nagkakamali po tayo. Pero ang gawin po natin ay tumakbo po tayo pabalik sa kanya. Kasi doon siya po ay naghihintay, siya po ay nahahabag, at siya po ay nagpapatawad. Kaya po, tayo po, no, yung buhay po natin, let's live not trying to impress God. But let us all rest in the truth that He already chose us, even before we try to fix ourselves. So ngayon po, kung ang Diyos po ay compassionate, kung siya po ay gracious,
Papaano naman po ang sinabi niyang siya ay slow to anger? No? Kasi yan po yung susunod, no? At may mas malalim po itong kahulugan, lalo na po sa ating mga paulit-ulit na naisip po natin na lumayo po sa Kanya. Yan po. God is slow to anger. And that is His expression of love. Again po, sa Exodus 34 verse 6, ang ating pong reference verse, yung pangalawang binanggit po dito na katangian po ng ating Panginoon is that He is slow to anger. Pero ano po ibig sabihin po nito? Ano po ibig sabihin po ng slow to anger? Sa Hebrew po, ang slow to anger, ito po ay literal po na nagtatranslate po sa long of nostrils. Yung mahabang ilong daw po sa Tagalog. Parang weird po pakinggan sa English, pero para po sa kanila, it was a picture of someone na hindi po agad-agad na sumasabog. Yung parang hindi po agad-agad na napipikon. Someone who breathes deeply before po siya mag-react. Na hindi po siya padalos-dalos. Hindi po siya kagaya ng tao na minsan galit lang pala kasi gutom. Hindi po siya gaya ng taong konting mali lang, biglang sasabog na. Ibig sabihin po, slow to anger, meaning to say, God's anger is not impulsive. It is measured and it is also delayed. Hindi po dahil na ini-ignore po niya yung kasalanan, but because nagbibigay po siya ng pagkakataon, nagbibigay po siya ng space para po sa repentance. God is slow to anger, no? Kasi binibigyan po niya tayo ng pagkakataong magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Again, God's anger isn't impulsive, no? It is measured and delayed, not because He is ignoring sin, but because He is giving space for repentance. Ibig sabihin po, binibigyan po tayo ng Diyos ng oras, no? Ng time at ng pagkakataon. Binibigyan po niya tayo ng room, ng chance, hindi po upang abusuhin po yung kanyang biyaya, pero upang magbalik loob at bumalik po sa Kanya. No? Isang halimbawa po nito ay yung story po ni Peter. Alam po natin na si Peter, isa po siya sa pinakamatapang at pinakamalapit kay Jesus. No? And he was the one who said na if everyone else leaves you, I never will. Yun po yung sinabi po niya sa book of Matthew. Pero ano po yung nangyari? Kahit na sinabi po niya na hindi po niya iiwan ng Panginoong Jesus, sa gabing hinuli po ang ating pong Panginoong Jesus, 3 beses po niyang ikinaila ang Panginoon. Hindi po minsan, kundi 3 beses. No? At sa huli, umalis po siya na umiiyak at punong-puno po ng guilt. No? Kung tayo po yun, baka iniisip na po natin na tapos na, hindi na ako pwedeng gamitin ni Lord, hindi ako karapat-dapat at nahihiya na akong humarap at lumapit sa Panginoon. Pero ano pong ginawa po ni Jesus? No? He came back for Peter. No? After po ng resurrection, Jesus found him. At hindi po niya sinabi, Peter, akala ko ba loyal ka sa akin? Hindi po siya nagparinig, hindi po niya sinumbat yung mga sinabi po at pinangako ni Peter sa kanya na hindi natupad. Pero ang tanong lang po niya kay Peter, do you love me? Yun po yung sinabi po niya sa book of John, chapter 21. Tinanong lang po niya si Peter kung mahal mo ba ako. So, nakita po natin no, na yung character po ng ating Diyos ay hindi po siya nagko-condemn. No? Pero nandun po yung intention po niya to restore us. No? To give us chance. No? At yun po yung ibig sabihin po ng slow to anger. No? Sa katunayan po, nakita po ng Diyos yung failure po ni Peter. No? Pero mas interesado po siya sa future po no, ni Peter. No? Nakita po niya yung guilt na ni Peter dahil sa ginawa po niya, pero he responded with grace. No? At ganoon din po sa atin. No? Ganoon din po sa atin. Because God's anger is not against us. No? Hindi po against us yung galit po ng Diyos, pero sa kasalanan po natin. No? It is against sin. No? Minsan ang tingin po natin galit ang Diyos sa atin, pero sa totoo po, galit po siya sa kasalanan. Dahil sinisira po tayo ng kasalanan. No? Yung galit po niya ay bunga po ng pag-ibig. No?
It is coming from a place of love. No? Kasi kapag may mahal ka, galit ka sa anumang sisira sa kanya. No? Kagaya ng isang magulang na galit sa addiction na sumisira sa kanilang mga anak. Kagaya ng isang kaibigan na galit sa toxic traits na unti-unting sumisira sa relationship nilang dalawa. So it's not hate, no? It's not anger, no? It is protective love. No? At tandaan po natin that God is always patient. No? Pero yung patience po niya is meant to lead us back, not to make us feel comfortable in our sin, in our own sin. Sometimes po kasi iniisip po natin, okay pa naman ako, parang wala namang consequence yung mga ginagawa ko. But what if it's not because God is okay with it? Rather, it is because He is waiting for us to realize the weight of what we are doing. Yung bigat po ng ginagawa po natin. Gusto po ng Diyos na ma-realize po natin kung gaano po kabigat, no, yung ginagawa po natin ng mga kasalanan. Ang sabi po sa Romans chapter 2 verse 4, do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Kaya wag po tayong magkamali, no? Don't mistake His delay as indifference, no? But rather it is mercy, it is love, at ito po ay space po para po sa change, no? Or para po sa pagbabago. Ito po ay pagkakataon, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang mag-repent at para magbago. So now, if God is not quick to punish, kung hindi po siya madaling magalit, does that mean na okay lang po sa kanya yung kasalanan? Actually po, hindi po. Hindi po yung sagot po doon. Because yes, God is slow to anger, pero hindi ibig sabihin po nun na okay lang sa kanya ang kasalanan. Dahil hindi po siya pabaya. Hindi po siya natutulog sa mga maling ginagawa po natin. He is loving, but He is also faithful and just. At dito po natin makikita yung balance po ng character po ng Diyos. He doesn't ignore sin, no? But He also doesn't stop loving us because of it. No? He is abounding in love, and at the same time, He is faithful to His word. No? At yun po yung final truth na titignan po natin. No? At yun po is that God is abounding in love, and He is faithful. Ito po yung pangatlong sinabi po niya sa kanyang pagdidescribe sa kanyang sarili. Again po sa ating pong reference verse, ang sinabi po rito ng Diyos that He is abounding in love and faithfulness. So again po, no, i-breakdown po natin yung mga binanggit po na mga katangian po ng Diyos dito, na ating pong Diyos. No? Unang-una po is that abounding in love. No? Ano po ba ibig sabihin ng abounding in love? Yung abounding po, ibig sabihin po, hindi lang po sapat, pero sobra-sobra. No? Nag-uumapaw po sa pag-ibig. No? Ito po ay galing po sa Hebrew word na hesed, which means covenant love. Ibig sabihin, hindi po ito basta emotional love. Ito po ay love na meron pong commitment, na meron pong covenant. Hindi po ito love na nagbabago, depende sa kanyang mood. Hindi po ito yung klase ng love na nagbabago, depende sa panahon. No? Ito po yung klase ng pagmamahal na pinanghahawakan kahit na hindi mo nararamdaman. Abounding means overflowing. Parang isang baso na punong-puno na hindi po nauubos. No? Kaya kahit na paulit-ulit po tayo nagkukulang, paulit-ulit po tayo nagkakasala, hindi po siya nauubusan ng pagmamahal para po sa atin. Hindi po nauubusan ng pagmamahal ng Diyos para po sa atin. Ang isang magandang halimbawa po dito na pwede po nating tingnan ay yung mga Israelites. No? Kung babalikan po natin ang buong Old Testament, makikita po natin na yung mga Israelites po, no, the Israelites, no, the people kept failing. No? Ano po yung mga pinapakita po nila ng mga failures? No? Sila po ay nagpa-practice po ng idolatry, they are practicing, nagpapakita po sila ng rebellion, ng disobedience, ng pagdareklamo, pero every time po na sila po ay lumalapit ulit, ano po yung ginagawa po ng Diyos? No? Tinatanggap pa rin po sila. Bakit? Because His love is not based on our record. Yung kanyang pag-ibig po is not based doon sa mga pagkakamaling ginawa po natin in the past or sa mga kabutihang ginagawa po natin. No?
Ito po ay based po sa kanyang covenant, no? Sa kanyang pangako. Ang sabi po sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Faithfulness, ibig sabihin, tapat po siya sa kanyang sinabi at tapat po siya sa kanyang mga pangako. Ang ating pong Diyos, He doesn't change His mind out of frustration. Hindi po siya kagaya ng mga tao na nagsasabing, bahala ka na nga, sawa na ako sa'yo, sawa na ako magpatawad sa'yo, sawa na akong bigyan ka ng pagkakataon. Pero ang ating pong Diyos, when He makes a promise, tinutupad po niya ito. He keeps it. No? Kapag sinabi po niyang mahal ka niya, totoo po ito and He means it. No? At dito po natin nakikita yung lalim po ng kanyang grasya. No? No? Ang sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 12, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. No? Ang grasya po ng Panginoon at yung grace po, hindi po ito permission to stay bound. It is power to break free. Yes, abounding in love po yung ating Diyos, pero hindi po ibig sabihin na pinapahintulutan po niya na tayo pong manatili sa kasalanan at manatili na gumagawa ng kasalanan. His love doesn't excuse sin. It empowers us to walk away from it. Again, no, ang grace po, hindi po ito lisensya upang patuloy po tayo na magkasala, ngunit ito po ay paalala na meron po tayong Diyos na binibigyan po tayo ng kakayahang kumawala po sa kasalanan sa pamamagitan po niya at hindi po dahil sa sarili po nating lakas at sa sarili po nating efforts. So let us all be reminded, no, that God's love is not just emotional. It is powerful, consistent, and transforming. God's faithfulness means we can trust Him even na tayo po ay unfaithful po sa Kanya. Kaya wag po nating hayaan na ang guilt po natin ang mag-define kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Don't let your past failures keep you from receiving His present mercy. Wag po nating hayaan yung mga dati po nating mga pagkakamali ay pigilan po tayo sa pagtanggap ng habag at ng grasya ng ating Panginoon. Hindi po tayo stuck, hindi po tayo malayo. Tayo po ay iniibig po ng Diyos ng malalim. We are deeply loved. And God is still faithful to finish kung ano po yung sinimulan po niya sa atin. Ang sabi nga po sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ito po yung pangako po ng Diyos. No? He is faithful to finish kung ano po yung sinimulan po niya sa atin. And as we begin to close, no, sa ating pong pagtatapos, no, balikan po natin lahat ng sinabi po ng Diyos tungkol po sa sarili po niya. Una-una po sa lahat, He is compassionate, He is gracious, He is slow to anger, He is abounding in love, and He is faithful. At kapag inaalala po natin yung mga bagay po na ito, it changes the way we see our past. No? Binabago po nito yung ating pong pagtingin sa ating pong mga nakaraan. No? And it transforms how we walk into our future. No? You know, habang pinagninilayan po natin ng lahat po ng mga ito, that God is gracious, He is slow to anger, He is abounding in love and faithfulness, parang hindi mo na lang siya basta truth na alam eh. Parang bigla mong nararamdaman na, Lord, totoo nga, kung hindi dahil sa'yo, saan na kaya ako ngayon? And maybe as you sit here today, you realize, ang dami mo palang moments na sa buhay mo na dapat tapos ka na, canceled ka na, makalimutan ka na. Pero hindi po yun ang ginawa po ng Diyos. He didn't cancel you, He covered you. He didn't condemn you, but He called you. And that's where I want us to land this morning. Kung titignan po natin yung buhay po natin, no, yung ating pong past, yung mga decisions po natin, yung ating pong attitude bago po natin nakilala ang ating Panginoong Jesus, marirealize po natin na you were never deserving. Deserve po natin ng judgment. Deserve po natin ng kaparusahan. We are deserving na talikuran. Pero ano po yung pinakita po sa atin ng Diyos?
Nung dinescribe po ng Diyos yung kanyang sarili in Exodus 34 verse 6, hindi po siya nagsimula sa judgment. No? He began with mercy. No? He began with compassion. He began with grace. No? He said he is compassionate and gracious. No? Sinabi po niya na compassionate po siya at gracious po siya. No? Which means, He doesn't look at you with disgust. No? Hindi po tayo pinandidirian ng Diyos. No? Pero tinitignan po tayo ng Diyos with a heart that still believes in who you can become. No? Naniniwala po siya na kaya may pag-asa pa rin po tayo na magbago sa pamamagitan po niya. He said that He is slow to anger, which means kahit na ilang beses po tayo bumalik sa dati po nating kahinaan, He was never too quick to give up on us. He also said that He is abounding in love and faithfulness, which means He has loved you with a kind of love that doesn't run dry and will never be taken back. And because of that love, no, we are not who we used to be. No? Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, ano pong sabi dito? He is a new creation. The old has gone, the new is here. No? Tayo po, no? We may have a past before, no? But through Jesus, you have been made new. Hindi po tayo nirecycle, but we have been made new. No? Kaya kung ngayon, nandito pa rin po tayo, nandito ka pa rin, no? It's not because malakas ka. It's not because kinaya mo. It's not because you did everything right. No? But it's because God never walked away. It's because God has always been faithful, has always been compassionate, has always been gracious enough upang tanggapin po tayo. It's not because dahil po sa sarili po nating kakayahan, but because of who God is. Kung sino po yung ating Diyos. Kaya po, salamat po at ito po yung mensahe po ng Diyos sa ating pong umaga at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen.